Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another request video na pending nitong mga nakaraan lang. At mix na to mga nakaraan at last year. So pasensya ulit sa mga na-pending na request videos, pero gaya nga nasabi ko sa mga previous reviews natin, ngayong month ng May, babawi ako sa inyo at more on request videos tayo na pending. So ngayon, another request video and from Motus, Poetic Jules versus G-Wise, at ang nag-request nito ay si Miguel Villanueva, and shoutout sa iyo, bossing Miguel Villanueva. I don't know kung kailan mo to na-request, pero pasensya na kung natagalan, pero ito na yung time, ito na yung araw, ito na yung gabi na marireview ko tong request mo. So si G-Wise, napanood ko na siya sa napanood ko na si G-Wise ng live sa Insane. Napanood ko na si G-Wise sa Pulo. Alam ko bumatal siya sa Pulo at na-review ko yon. Poetic Jules naman, first time. So para ito, palagi ko tong sinasabi sa inyo. Para fair, di na ako magbigay ng insights sa dalawang MCs. So, start na tayo. Poetic Jules versus G-Wise. Tignan natin kung ano yung magiging resulta ng battle. And shoutout ulit kay Miguel Villanueva sa request mo na to. So, game. Guys, unang panat para kay G-Wise. Game. Tangina mo, Piccolo! Kinuha mo pang taga-video si Majin Buu. Tangina mo, game! Ito'y laban ng mga sa buhay, malakas na bidet ang fetish. Pero di porket ganun ay match to each other na tayong dalawa, katotohanang hindi kayang i-resist. Kaso ang buong akala niya mga paps, makakana niya ako, nakakatawa kanyang beliefs. Saktong ako pa iyong ginugusto, kaya pararanasin ka ng bars, ikay malabong na baro, bugbog sarado, paano mali ka ng dinis. Lalo na ngayon bro, Okay. kasi sa battle rap nga, kalaban Okay. mo'y litaw, biyasana. Banu ka sa larong to, pare wag ma-buttercup na samantalang hoy ikaw, Bisaya ka. Tapos na November 116 na nga nakamaskara ka pa rin. Ay puta, sorry, totoo pala yan. Kala ko costume lang, di kasi halatang tao ka ba men? Dahil sa sobrang pangit mo, tuwing nagdadasal ka si Lord, nagagawa mong demonyohin. Pero di porket may essence kang ganun, nakalalamang ka na, nakakatakot, halimaw lang yung iyong pagmumuka habang obra yung akin. Kaya kahit basbasado, may gabay, protektado ka man ng iyong old o current god dyan sa likod mo na nagbibigay sa'yo ng kaalaman, nagtitimbre kung anong mga dapat mong gawin, ulo lahat ng yan, baliwala. Hayaan mo pagkuha ko ng pera mamaya, magkasabay ko pa kayong papakyuhin. May gabay, protektado, binibigyan ng kaalaman ng Diyos, di pa ba apparent? Di ba ganun ka? Kala mo palaging may atraso sa tao pag may battle, kaka-explain mo ng bars. Pues katulad ng nakasulat sa lumang tipan, ako ang bubulilyaso sa'yo, sige ang mga eskema ay pagdugtungin. Ngayong ako'y tila naging si Judas nung pinagkanulo si Jesus, tangina mo Jules, di kita sasantuhin. Kahit teacher ka pa, mayabang ka naman masyado, wala pang respeto. Kung ikaw lang din magiging pangalawang magulang ko sa eskwelahan, tangina mo ka pangit, di na bale. Di na bale. Alam kong mamamatay at kung mabubuhay, pananatiling pipiliin ko pa rin maging guro kesa sa'yo yung karanasan ko sa kalye. Kaya wag mo ko yayabangan ng diploma mo kasi kung usapang hassle, baka gawing pamunas lang yan sa puwet ng mga tropa ko sa parian pagtapos nila tumae. Ako, di man ako nakapagtapos, di naman sa pagmamayabang, pero kaya kong pumera, miski dayo lang ako sa iskinita gamit tawas kahit 10 oras ng gabi. Sana...
Sana alam mo na pagkakaiba natin. Ikaw gumagawa ka ng lesson plan. Ang dami pang cheche bureche. Yung akin mamenles, yung plan, rekta na kagad sa pang-iistapa. Yun ang pinakadetalye. Tapos bano, na magmataas ang hangarin bro. Diba? Higher risk. Ayos. Ano ba madalas pagkain mo, Repa? Flyer mix. Kaso mas mahal sa'yo ng papa mo mga alaga niyang manok. Diba ang ginaw? Na binalak mong tinulahin nung nakaraan, yun yung dahilan na lumitaw. Kaya ayun, bukod sa binugbog ng ama, nag-bash pa sa kanya. Sabi si Talisayin, si Bulik, si Miyahin na lang sana isa sa naging anak ko at hindi ikaw. Kasi kahit papano yung mga yun may palo, di katulad mo, walang bitaw. Bingaw. Okay, ang linis Okay, malinis. Malinis na round para kay G-Wise. Yun lang yung masasabi ko doon. Shoutout kay G-Wise Shoutout kay G-Wise. Malinis as in. Sobrang linis nun. From start to middle to finish, man. Ang linis ng performance. But, ang bilis niya ang bilis niya mag-spit, mag-deliver ng mga verses niya. And hindi mo makapa. Ito, sa akin lang, opinion ko lang to guys. And I don't know kung ganito rin yung naging feelings nyo doon sa round 1 ni G-Wise. Pero, I'm saying my own opinion dito So para sa akin, naging sobrang bilis ng pag-deliver ni G-Wise and hindi mo ma-feel yung pinaka-punto or pinaka-narrative niya, pinaka-mensahe niya para kay Poetic Jules. Una yon. Pangalawa, hindi ganon ka-direct yung mga suntok ni G-Wise, yung sulat niya para kay Jules. 'Di ba? In general pwedeng ispit ni, para sa akin, pwedeng ispit ni G-Wise yun kahit sino yung katapat niya dun sa gitna Diba? Ganon ka general. So, yun. Delivery, I think isa yon sa mga nakita ko na may konting iayos. Sa sulat naman, sa tingin ko, paghanap ng direct angle, yun din yung wala. Diba? So, yun. Although, sige, yung teacher, lesson plan, sabihin natin, i-assume natin, kasi first time ko makapan si Jules assume natin, sige, teacher siya. Pero, pwede pa rin niyang sabihin yun kahit hindi Di ba? Kahit, ang kumbaga, angulo lang na, sige, gawin kong teacher to sa angulo ko. So, pwede niyang ganun Di ba? Regardless, ano talaga siya, para sa akin, kalat talaga na, kumbaga, broad yung angulo, yung round 1 ni G-Wise. Hindi ganun ka-direkta. So, yun yung naramdaman ko dun sa round 1 ni G-Wise. So, yun. Tignan natin kung ano yung magiging banat ni Poetic Jules, kung mas magiging direct ba siya. Let's see. Game. Yo! Si Piccolo raw ako. Pare di rin. Hayop ka. Cute mo, Krillin. Dito, talagang mabubuli ka na. Nakulong pa na nga, tapos pagdating mo dito, nahuhuli ka pa. Yo! Handang magpakita on cam. Kahit sino pa sumugod na vlogger. Dahil hindi lang ako nandito para umugot ng angle. Ako'y nandito para umubos ng hangin. Dumurog ng butler. Kas pa tao ng tao. Dumurog ng cancer. Pupugit pa after. Kaya upo mga brother, ito'y mga babala para sa masusubok sa akin. Hindi lang ako susunog sa battle, ako'y tutubok ng rapper. Motos game? Yeah! Ang intro pa lang pala yun. I really miss ya. By the way, I'm your English teacher. It's getting late. Now let's set this straight. I taught you so well in every way in your learning days. Ako naging hero mo nung sasaksakin ka na ng pencil case. Gagi, pencil case sasaksakin. Tang hirap nun. Dito nga pare, diyan ka lang. Kiss ka na agad Pero seryoso,
Naaalala ko pa yung mga oras mong ginugugol. Ikaw lang matalino sa row 4 sa 4 mong sinututor. Sa school, napakasipag, hindi umuuwi kahit mag-dismissal. Sa pag-o-overtime, di nagpapatinag kasi laging may remedial. Sa English class natin, napakabagal pumick up! Parang Roro sa Samar, magsama kayo ni M-Site! Pareho kayong todo mag-aral. Uy. At sa laban mo sa Berdeng Kahoy, sulit, solid, brother, hustle, bader, multiceramic. Sa laban niya kay Bolton, Multiceramic. sabi niya, nung na-depress daw siya ng tunay, marami raw siyang natutunan na lecture sa buhay. For that matter, I am so sorry. Now class, what's the lecture of the story? What's the lecture of the story? What's this? That's the lecture of the story. Don't use lecture in a word that... Basta yun na yun. Tapos susubukan mo ako dito. Okay. Sa draft class ng mga bobo, ikaw ang lowest pick. Hindi mo pa nararanasang mag-overthink. Ako'y Shelly na nagpo-poetry, GL na nagko-comedy, Basilio na may potency, Poison na may novelty. Ayun, lalabanan mo ako rito. Kahit sangpil pa ibilad, di mo ko kayang i-torture. Sanay na ako sa exposure, mapabattle rap o poetry, ginagawa kong symposium. Lagi may composure, anumang pil na matungtungan ay aking nagiging podium. Maliit na venue, konting tao, maliit man o malaki ang volume, hinaharap kahit anong misfortune. Dahil ako'y gurong, biktima ng korupsyon sa edukasyon. Sanay na ako sa small room. Okay, magkaiba ng atake, guys. Pero I think kay G-Wise yung round 1. Eto, simple lang. Simpleng judgment lang. Mabilis lang to, guys. Mabilis lang. Sa tingin ko, mabilis lang natin matatapos tong review na to. Okay, ilang minutes na ba? 9 minutes na agad, oh. Eto, mabilis lang. Round 1, bigay ko kay G-Wise. Although, sige, sabihin natin na broad yung atake ni G-Wise. Sabi ko nga, 'di ba? Pwede niyang pwede niyang spit 'yon kahit hindi si Jules yung kalaban niya dito. Kahit sino, Wanley Ace, Casper, kahit pwede niyang itapal 'yun eh. Kaya niya sabihin 'yun eh. Pero yung round 1 ni Poetic Jules, sa kanya nagsabi, pangalan niya na mismo nagsabi, Poetic. So more on siya eh. More on parang tula eh. 'Di ba? Para sa akin, hindi pang battle yung round 1 ni Poetic Jules. Ewan natin sa rounds 2 and 3 kung mabago. Pero I think sa sulat, sa linis, especially sa linis ng performance, I think G-Wise yun. Sa content, sa tingin ko, mas pang battle approach din yung kay G-Wise compare kay Poetic Jules. Kay Poetic Jules kasi, although sige, may mga narrative na okay, pero sa tingin ko, kung titignan mo bigger for kung titignan mo siya sa bigger picture, sa tingin ko lamang si G-Wise sa performance, no. O yun nga, gaya nga sabi ko sa inyo, linis ng performance G-Wise, tsaka pang battle approach yung kay G-Wise eh. Even sabi ko kanina, more on a broad angle yung ginawa ni G-Wise. At some point, pang battle yung approach niya. Kay Poetic Jules, hindi ko ma-feel na pang battle yung yung ginawa niya. 'Di ba? Tsaka may mga poses siya, may mga slip up siya doon. So, doon pa lang sa tingin ko, doon pa lang sa performance kay G-Wise na 'yon. Pero as we deep dive doon sa performance ng dalawa, sa tingin ko ngayon nga pinaka main
pinaka focal point dito is pang battle yung kay G-Wise. Yung kay Poetic Juice, hindi ko pa nakikita na pang ganun. Yun lang. So, that's 8-7 in favor of G-Wise. Round 2. Game. Tangina mo, 28 lines lang. Tangina mo. Sabagay, English teacher ka nga pala, di mo alam yung math, no? Bobo, tanga, pangit, halimaw, King Kong, engkanto. Tangina mo ha. Kahit manalo ka sa akin, pogi pa rin ako sa itanga. Hey! Wala. Kaya ako'y blessed pa rin kahit marami akong utang, di ba, Said? Kahit marami akong utang. Kasi yung paggawa sa akin, hindi na lang basta binasta tol. Ikaw, putang ina mo, ganyan ka lang ni Lord, oh. Bisayang hator. Gago. Freestyle lang yun. Ano, tutuloy ko pa. Tangina mo, nung ikaw sinet sa akin kalaban, ayoko na matulog sa gabi. Yung baril ko lagi nakakasa kasi mamaya baka dumating ka sa amin putang ina ka. Pangit ka Alam mo, pangit ka. Sa lahat ng nakalaban ko, pinakita ko sa anak ko, ang sabi niya sa'yo, ano yan papa, dinosaur? Tangina mo. Ang layo nito, gago ka, naligaw-ligaw pa ako dun sa rotonda, putang ina mo. Tapos ganyan lang papakita mo. Shit. Freestyle pa lang to. Sinadya ako bigyan kita ng partida, mamen. Kasi alam kong sabik na sabik ka sa atensyon nila. Ganyan talaga pagka yung mama mo tsaka yung papa mo. Parehas pangit. Putang ina mo. Pero game? Game! Iiyak na ako, putang inang to. Battle lang, gago. Pero naghahapit na siya. Dating hindi sumisipot, diba ya? Para sa kanyang inaasam na goal. Kasi kung dito sa atin may gintong tinatawag, siya daw may mas higit. Yun ang gusto niyang patunayan, iyabang mga tol. Tangina mo, ewak ka nga. Kaya anong diamante, baka brilyante ng hangin dyan sa mga pakuro mong pakul. Tapos, yung mama mo, minsan naiisip ko, saan ka ba pinaglihi? Patingin nga maskara, pasuot. Tangina mo. Pasalamat ka, nakalimutan ko ilang kong linya. Gago ka. Alam mo na sulat ko? 16 lines lang 16 lines lang, promise. Talo ako sa'yo pagdating sa mukha kasi nakakatakot Pero testingin natin sa labas, basag sa akin yan mamaya. Time? Nag-choke hindi na-spit ni G-Wise yung round 2 niya, pero nakapag-freestyle naman at ayun. Iniwasan ni G-Wise na magkaroon ng dead air kasi sobrang talaga yon, sobrang makakapag-down talaga sa overall performance yon. Pero ayun, nagsingit si G-Wise ng mga freestyle and to be honest, nabuhay niya yung round kahit na hindi niya na-spit yung yung pinakasulat niya. So, tignan natin, Poetic Jules. Effective pa rin yung freestyle ni G-Wise, pero tignan natin. Yo! Game. Pangit daw ako. Sabi ni Prinito, tingnan mo nga, mukha kang Vietnamese na chiquito. Oo. Sad boy sa TV madalas, puso'y laging nabibiyak. Kung ako umiiyak sa palabas, ikaw palabas kang iiyak. Nagago. Pero seryoso, mukha siyang inosenteng may calmness. Mabait at harmless. Pero sa kabila pala ng kanyang inosenteng mata at kalmadong figura, nagtatago rito ang leon sa tupa na may kalmadong itsura. Sorry. Nakaka-distract ka. Nakaputi ka pa. Akala ko hindi ka nadadating. Pero, seryoso. Seryoso na talaga. Hey.
ang mambastos ng babae o pumatol sa menor de edad ay di ko linya. Pero ibahin nyo si G-Wise. 20 anyos pa lang mahigit pero yung libog pang Tito Ira na nag-aabang ng dalagitan na may pinong hita. Lahat papatulan, may ngipin o wala. Bata, matanda o kahit sinong iha, ganyan talaga kapag certified, manipulative sad boy na may pedophilia. Kaya ibubunyang Ayos naman yung mga narratives ni Jules eh. Ayos naman eh. Ang nagkakaroon lang talaga ng problema sa sa pag-deliver. Ganyan talaga kapag certified, manipulative sad boy na may pedophilia. Kaya ibubunyang pagkatao nitong manyak na narcissist na tanging libido pinupuhunan. Kunwari women empowerment activist, pero ban pornography tinututulan. Pagiging takam sa babae di niya matiis. Bawat profile pic pinupusukan. Tila Gabriela party list. Lahat ng babae tinututukan. Pero, tanong lang pare, tanong lang. Bakit mo lagi niyayabang na ex-convict ka? Ano? Para katakutan. Para ipamukha sa amin na dating puno ka ng kahayupan, na kalaunan na tauhan. Ano? Anong nakaka-proud sa pagiging ex-convict? Ha? Sabihin mo nga, porket nakalaya ka na, dapat kang hangaan? Remind lang kita ha, kaya ka nakulong, nakagawa ka ng kasalanan at hindi yan karangalan. Walang taong gustong sundan yung yapak mo at yung nakasanayan. Walang nakaka-proud sa taong pinagkaitan ng kalayaan. Walang nakaka-proud Pinuntuhan. sa napagdaanan habang kami sa labas nagsasandok ng kanin bilang agahan, ikaw sa loob tinatakalan. Habang kami flexible ang oras sa aming tahanan, ikaw sa loob binabanatan. Habang ako inuutusan ng asawa ko bumili ng napkin sa may tindahan, ikaw wala kang dalaw na inaasahan. Uy, tapos na. Sa ng napkin sa Akala ko joke yung magkala ko sa joke maglaland eh. Utang ina, wasak. Habang ako inuutusan ng asawa ko bumili ng napkin sa may tindahan, ikaw wala kang dalaw na inaasahan. Yeah. Habang ako may pamilya na dinadamayan, ikaw depression sa loob ang kinakalaban. At habang ako may circle na sinasamahan, ikaw kwadrado nilalakaran. Overkill na, Jesus. Niroromanticize mo kasi. Niroromanticize mo ang pagiging tanga mo. Diba? Ikaw, laking street ka kasi pang sindikato ang alam. Wala ka pang nararating, feeling mo inspirado ka na yan. Kung wala kang movement, puro vision lang, yan ay delikadong pananaw. Sa bagay, ex-convict ka nga, sanay ka ng limitado ang galaw. Ooh, time! Ina, Poetic Jules. Ayun, Poetic Jules yun. Sabi ko sa inyo, baka mag-iba yung approach niya sa 2 and 3. Pero ayun, nakita natin na nangibabaw yung round 2 ni Jules dito sa round na to. Diba? Grabe yun. Pinaka nagusto, although nakakuha na siya ng momentum dun sa early sa first half. Pero ang pinaka nagkaroon talaga ng explosiveness yung wala kang inaasahang dalaw. Bang! Putang ina, tapos na dun. 'Di ba? Ang ganda ng comparison niya na habang ako, tas habang
habang ako tas ikaw ganto. Ang ganda nun, yung schema, yung buong schema na yun, maganda yun. Pero ang pinaka sumabog doon yung wala kang dalaw na inaasahan. Bam! Ang lakas nun. Yun yung pinakamalakas na linya ni Poetic Jules sa 2 rounds na inispit niya. Pinaka-solid yun. Tapos, syempre, since nag-choke si G-Wise doon, wala, nagmukhang naiwanan si G-Wise. So, kumbaga sa round 1, binigyan natin ng 8-7 in favor of G-Wise. Pag sa round 2, I think 8-6 in favor of Poetic Jules. Tangina, akala ko itatabla ko pa yung round 2 kasi so far pumapantay lang eh. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, hindi man na-spit ni G-Wise yung mga lines niya dito sa round 2. Sa tingin ko naman, naging effective yung mga adlibs niya, yung mga freestyle niya, at nakagawa pa rin siya ng isang solidong round. 'Di ba? Pero yun nga, nag-spit si Poetic Jules and for some instances sabi ko, tangin, tumatabla lang yung mga lines ni Poetic Jules sa mga freestyle ni G-Wise. So akala ko madadala ni Jules yung ganong energy hanggang dulo. Kasi if ever nadala niya yon, itatabla ko yon. Pero wala eh. Ang ganda ng comparison niya habang ako tas ikaw. Ang ganda nun, men. Sobrang doon nagkaroon talaga ng explosiveness. Ang ganda ng comparison niya doon. 'Di ba? Yun, lalo na yung circle tapos kwadrado, maganda rin yon. Para pinaka sumabog doon wala kang dalaw na inaasahan. Yun talaga yung tumapos sa battle. So yun, shoutout kay Jules, sa kanya yun. So 8-6 para kay G-Wise, that's sa 14. Tapos kay Jules naman meron siyang 7 and 8 and that's 15. 8-7 sa round 1 in favor of G-Wise, 8-6 naman sa round 2 in favor of Jules. Tie sa rounds, pero lamang si Jules ng 1 point sa scoring. So, round 3, pakinggan natin. Ang galaw! Time! Pangit! 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 Tangina mo, pangit! Ikaw, paulit-ulit ka na, parehas na kayo ng toothspray. Anong pinupusuan ng mga dipin ng babae? Wala nga akong cellphone eh. Tangina mo, parehas na kayo. Pangit! Tangina mo, kahit anong sabihin mo, pangit ka pa rin. Tsaka anong walang dalaw, yung asawa ko, ang tagal nyo na dinadalaw. Ikaw, pag nakulong ka, kakalimutan ka na kasi pangit ka eh. Alam mo, pangit ka pa rin kahit anong gawin mo. Kahit may diploma ka, hindi yan kaya baguhin ni Vicky Bello, gago. Gago. Game! Eto na, game na! Game. Sinadya ko mag-freestyle nung round 2. Binigyan pa kita ng rason at partida para manalo. Kaso kita naman sa mga katamo na walang dahilan doon para ako'y matalo. Ako'y tinamad? Baka nga, siguro, kasi pangit yung pagmumukha mo. Di na para makipagtalo, magpasalamat ka pa rin kasi isipin mo na lang, ano na lang aabutin mo kung sinipag pa ako. Yung tanga na mo kung pangit ka, basic lang, 4 lines lang, iniisip ko pa yung mga kadugtong eh. Tanga na mo kasi, overtime ako, kanina nag-away kami ng team leader ko kasi hindi ako nagpaalam eh. Dire-diretso ako kasi nag-out agad ako para masilayan lang kita, tapos ganyan lang papakita mo. Huwag mo gagamitan ng diploma mo, gago, may release paper ako 3. Gago. Upgraded ako. Raulo. Tsaka kung titirahin mo ako bilang pagiging, uy, gumante, wow. Hoy! Taon-taon. Kung titirahin mo ako bilang pabaya o lirang ama, well, nasa sayo na yan. Ganyan naman talaga ngayon. Pero ako'y aminado, nagkukulang ng sustento sa mga prinsesa kong anak. Pero ikaw putang ina mo, di ka na naawa sa anak mo. Pinapaasa mong tao siya kahit tiyanak naman siya. Tangina mo, pangit ka eh. Yung asawa mo, nagtataka ako kung paano mo naging asawa. Hinold up mo ba yun sa jeep?
No choice lang eh, no? No choice lang. Kung ako babae, hindi kita papatulang kahit saksakin mo ako. Ano mo? Kaya sasabihan mo ex-convict, baka pag ginamit ko sa'yo, magpabarangay ka dito. Ako nakikisama ko sa inyo ng ayos. Gago. Sira ulo. Hindi ko na natapos ko eh. Gago ka. Game. Ako'y busy, maghanap ng angle, mangutang, mag-scatter, paulit-ulit, tas ganito pa binigay sa akin, taka na nightmare. Alam mo, pangit ka eh. Yan, testingin mo ahitin, kamukha mo si Yamcha. Tangina mo, hindi ko malaman nung picture mo sa tawag ng tanghalan, putang na mo kung para kay unicorn eh. Oo nga, di ba, sa profile picture niya, ilan yung likes nun? Ilan yung likes? 24? Tangina na yung likers yan. Tapos pa teacher ka pa, poetic Jules. Laway! Tangina mo. Tsaka yung sinabi ko sa GC, malamang yung mga nasa GC lang mga gets, no? Yung sabi ko, check mo yung punda. Alam mo kung bakit? Tangina mo sigurado kung ginugulang kita ng panahon sa akin, tulog ka. O kung gusto mo, kung hindi man kita dito matalo sa rap battle sa labas, pwede boxing one-on-one. Hindi kita sa dinadarag mamen. Yung akin, joke lang yun ha, baka personalin mo. Imagine mo. May kami baby yan eh. May ano yun eh, chocolate yan eh. Chocolate factory. Ngayon tayo maglabasan ng kuletang ano mo, ang dami mong pa-under sa akin sa Facebook eh, no? Baka katulad ka din ni Drian, putang ano mo, kung makikita kita. Tuwing ko yung pagmumukha mo eh. Tsaka, pasensya na kung ganito lang yung handa ko. Kasi hindi talaga kita pag-uugulan ng panahon. Sayang, tinan mo yung mukha mo sa mukha ko. Tinan mo, ako, napabayaan ko sarili ko, ang dami kong utang. Siguro may 17,000 na. Tapos sabay, may bali pa ako, may CA. Tapos kay Boss Jeff, kay Boss M-Site. Tapos iyan lang, putang ina mo. Sayang, nanggigigil ako sa'yo. Okay. Proceed na tayo kay kay Poetic Jules. Tingnan natin kung mako-close ni Poetic Jules to ng malakas. So game. Game. Yo! Kanina ka pa pangit ng pangit. Tignan mo nga yung tsura mo, mukha kang makinis na burat. Gago. At mukha pang ipis na puyat. Game! Alam mo pare, sa totoo lang, sawang-sawa na akong durugin ka. Parang mas gusto ko na lang ang ibigin ka. Kaya pare, kung mabigo ka man, wag mo nang isipin pa dahil nandito lang ako para ibitin ka. Ano? Ano ka? Sineswerteng injo ka? Dudurugin ka ng dudurugin hanggang maging pino ka. Pero real talk, gusto nyo real talk? Yeah. Binasted to ni Platito. Tinatanggi, guilty. Kasi ayaw ni Platito sa chinito. Okay. Pero real talk talaga, binasted to ni Platito. Kahit dinaan mo lahat sa way mong do, si Platito hindi mo na gain yung bow. Paano yung love letter mo, naka-train of thought? Rap na rap ka kasi! Kaya bigo ka't nagdusa, kakatingalang pugad mo, ayun, itlog ang nakuha. Hoy! Typical na promding binata, taga tubong Abite pero yung mindset pang Bisaya. Nakatikim lang ng kaunting ginhawa, agad nang naniwala. Kasi ang tingin sa Manila, syudad ng biyaya. Probinsyanong nakipagsapalaran sa Manila. Inaabang ang kanyang kita ng pamilya kahit di na siya makita sa tuwina. Binubuhusan lakas sa kahit anong trabaho sumasali.
Binubuhos ang lahat kasi sumasaw sa kanya'y dumadami. Inuubos ang lakas. Sa kahit anong field ng sisikap, sa kahit anong trabaho sumasali. Nagtatanim ng paghihirap kahit ang kanya umaani. Hindi para purihin ka ang hangarin. Gusto ko lang ipamukha na talagang tanga ka. Ikaw yung may mabigat na pasanin. Pero ikaw yung tagapagpadala. Ikaw yung halos mapilay sa gawain, pero sila nakataas ang paa. Ano, tanga ka? Nagtatrabaho ka para sa mga tambay? Oh, mag-freestyle na lang ako kasi nakalimutan ko. Okay. Pagbabayaran mo pagpasok mo rito, toll gate sa C5 Road. Kung ano-anong ipapasok ko sa iyong ulo, parang nag-freestyle mode. Bubutasan ko yung tuktok mo. Lalagyan ko ng suicide note. Magnanak-nak ako sa loob ng bungo mo. Ganyan ako mag-inside joke. Ooh. Time. Okay. Sa akin, ano yun, Poetic Jules yun, rounds 2 and 3. Wala na umulit si G-Wise sa pangit eh. Tapos although nag-freestyle si Poetic Jules, pero sa tingin ko, nakuha pa rin niya yun dahil na-spit niya yung ibang mga lines niya. And yung strongest round ni Jules, yung round 2. I mean, hindi siya strongest line ni Jules. Yung grabe yun. Basta alam niyo na kung anong linya yun. Yun lang. Hindi ko napapahabain pa kasi yung round 1 yung pinakamalakas ni G-Wise, yes. Pero yung 2 and 3 pababa na. Freestyle na yung naging naging atake niya. Kay Jules naman, siguro yung pinaka sabihin natin, sige, at some point consistent naman si Poetic Jules, hindi lang ganun ka hindi lang nag-evolve, no? Kung paano niya inumpisahan yung battle, ganun din niya tinapos. Kumbaga, hindi umangat yung performance niya. Nagstay siya kung paano niya inumpisahan. Parang ganun lang. Ano pa ba? Yung mga freestyle ni G-Wise, let's say, sige, sabihin natin effective naman. Pero yun nga, marami mga redundant eh. 'Di ba? Ano pa? Marami naman akong pwedeng sabihin, pero I think hindi ko na papahabain pa kasi kitang-kita naman eh. Para sa akin, kitang-kita naman na na nakuha ni Poetic Jules yun in terms of written siguro. Kasi hindi nag-freestyle si G-Wise eh. Nag-freestyle siya. At sabihin natin, sige, naging epektibo. Pero, lagi ko nga ito sinasabi sa inyo. Binigyan kayo ng panahon para magkabisa. Diba? Pero, sa tingin ko, even nag-choke din si Poetic Jules, nakuha niya pa rin yan. So, sa opinion ko lang naman. So, ayun, final score ni G-Wise, siguro, bigyan ko to ng 866 22. Tama ba? Hindi, 20 points for G-Wise. Kay Poetic Jules naman, meron siyang 7. Mali. Sorry. Ano ba score natin kanina? 8-7, 8-6. Tapos sa round 3, that's 14 to 15 eh. Sa first 2 rounds eh. Tapos kay Poetic Jules, 8 sa tama. 8-6-6 para kay G-Wise. That's at 20 points for G-Wise. Tapos kay Poetic Jules naman, kahit 7 points ko na nga lang yung round 3 eh. So sige, 7, 8, 7, that's 21. Tama ba ako? Or 22? 22. So, 22 to 20. Tama naman, di ba? Basta kung mali man yung pag-add ko, correct nyo na lang ako sa comment section. Pero rounds 2 and 3 nakuha ni Poetic Jules. Okay, 866 para kay G-Wise, that's 20. Kay Poetic Jules naman, 7, 8, and 7, and that's 22. 22 to 20. Round 1, G-Wise. Rounds 2 and 3, Poetic Jules. So, I don't know kung judge tong battle na to. Sa pagpaperam ng venue, sa mga sobra ng boto ng Urado, 3-0, mag-ingay para kay Poetic Jules. Shoutout nga pala kay...
Shout out So yun yung ano eh. sa Lyrically Passionate, Dragnil, Kedo, L. Hades at Lil Edis, saka sa asawa ko, I love you so much. Okay, so pag non-tournament wala nang judges eh, no? Siguro iniwasan din para mawalan ng yung sinasabing luto-luto, 'di ba? Pag kapag tournament lang nagkakaroon ng dito ng kasama yung judging sa video. Yun lang. So yun, para sa akin Poetic Jules, and kahit paano tama naman tayo naging naging boto doon. So that's it. So kita-kits tayo sa next na review. And Motos pa rin ata. Chula 1R versus Shaboy ata yung ine-next natin. Hindi ata. Yun yung ine-next natin. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.